I've been here many times, but this is the first time I'm celebrating the Eucharist here. The lady approached me and gave me the Mass intentions. And as usual, as I read it, names of Filipino people. Pinoy pa rin na nagpapamisa. Ano po? The first reading reminds us of what? Of our common experiences. And that is, we are taught to pray without telling us why we are praying and to whom we pray. Marami sa atin lumaki, tinuruang magdasal ka. Di po ba, ano? Pero hindi tinuro kung bakit ka magdadasal. Hindi rin tinuro kung kanino ka magdadasal. Basta may alam ka lang na may santo sa altar at doon kayo nagdadasal. Di po ba, ano? Sa amin, basta umilaw ang poste, ibig sabihin, dapat magdasal na. Kaya kung maagang umiilaw ang poste ng Meralco, maaga magdadasal. Kung walang ilaw, walang dasal. Ganon kadali. Kaya, 3 beses kong tineredor ang bumbilya ng Meralco. Ano po? At nalaman, kinumpisal ko na ito. Nalaman ng lola ko na ako pala may kagagawan. Ano po? Kaya nung misang hindi umilaw, napengot ako. Sabi, tineredor mo na naman ano. Sabi, hindi po ako. Pag gumawa ka ng kasalanan at pag may nangyari, ikaw na talaga palagi. Di po ba na? Nagdadasal. Nagro-rosaryo. Nakaikot kami sa tumba-tumba namin lola. Ano po? Ang maalala ko lang noon, ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ano po? Ha? Kasi Latin eh. Ano po? Basta. Ora pro nobis. May hawak siyang pamatpat. Pag hindi ka sumagot, ora pro nobis. Ano po? Ha? Memoryado niya. Ano po? Kaya, marami sa atin, lumaki na ayaw magdasal. Kasi hindi natin naintindihan kung bakit natin ginagawa. The first reading speaks of that. But it's good also to understand that before things happen, God has already prepared something for you. Before the plague, like this place, God has already prepared for them. San Roque. Di po ba, ano? Hindi ko alam kung anong nangyari. At least, preserve nila kung saan nakatira si San Roque. Di po ba, ano? Humirap siguro ang buhay, kaya nagnegosyo ng Birkenstock. Di po ba, ano? Puro Birkenstock na lang sa ibaba. Hindi natin alam ang kwento. Ang alam lang natin ang kwento, may ginagamit ang Diyos sa mga panahon ng pangangailangan. Alas 5 ang misa, nag-request tayo ng alas 4, kasi alam ko, ramdam na aking kalooban. Na habang kayo ay nakikinig sa tour, sa guide, tinitingnan niyo mga tindahan. Babalik pa ba tayo dito? Hindi po ba, na? Well, kaysa naman mamaya nagmamadali tayo, may maiwan, gawin nating maagang misa. At least sana alam ninyo, basta magkita-kita tayo sa plaza ni Comedy. Hindi po ba, na? Kung hindi nyo malaman kung saan yun, i-google nyo si McDonald's. Nandun. Basic faith. We have a Father who creates, a Son who redeems, the Holy Spirit who sanctifies. That is the basic of our faith. We have a Father who creates, the Son who redeems,
the Holy Spirit sanctifies. The gospel reminds us why we need to pray to the Holy Spirit. Why we need the Holy Spirit. Why we should not be afraid to pray to the Holy Spirit, to guide us, to direct us, to lead us. Sabi nga nila, you do not know what your future holds, but at least you know who holds your future. You do not know what your future holds, but at least you know who holds your future. Alam mo kung sino may hawak ng iyong bukas. Walang nakakaalam kung ano ang bukas. Kung masyado ka namang nag-aalala sa iyong bukas, makakalimutan mo na i-enjoy ang kasalukuyan. Learn to enjoy. Kahapon, matagal kakwentuhan yung matandang pari. 84 years old. 56 years in the ministry. Magandang kwentuhan namin. And suddenly, the mood shifted when he said, "This might be my last pilgrimage. And I will go home. And I will go home." Masayang masaya, biglang lumungkot. Tinanong ko lang siya, where are you going to spend your retirement? Sabi niya, I retired early, but I tried to enjoy it. But this time, I might not be able to continue. I don't want to go to Pennsylvania. It's cold. Nag-iisip na siya. Ano nga kaya ang iyong bukas? Di po ba? Wala nakakaalam. Kaya nga sabi ko kahapon, our goal is not to live long but to live well. My late spiritual director, Father Ben Carlos, would always say this to me. When you grow old, at least you try to grow old graciously. Try to grow old graciously. I thought yun ang kanyang mastery. Yung palang kanyang struggle. Nung siya ay nagkasakit, nakaupo na lang sa wheelchair, hindi niya magawang tumanda graciously. Sumungit siya ng sobra. Sobrang sungit. Ano po? Kasi hindi na niya nagagawa ang gusto niyang gawin. Kasi feeling natin, nawawala ang ating value pag hindi na natin nagagawa ang mga dati nating ginagawa. Isinasantabi tayo kapag hindi na natin nagagawa ang ating ginagawa. Pakiramdam natin, ang halaga natin ay ayon lamang sa ating nagagawa. Ano po? May sakit siya, na-bypass siya, na-stroke siya, nag-coma siya, at dahil nag-coma siya, nung magising siya, kailangan mag-therapy, nagkaroon ng muscle atrophy. So, nahihirapan siya. Ano po? Ako ang kasama niya sa therapy. At nakahiga siya sa bed, itinatayo yung bed na ganyan. Habang tumatayo yung bed, yung weight napunta sa paa, sumisigaw siya. Sumisigaw siya. Dinig ng buong Cardinal Santos. Sumisigaw siya. At nung siyang tinitherapy, sabi ko, arte naman ito. Tapos sabi, Father Ben. Mumurahin niya ako. Ano po? Kasi masakit. Di pa ba, ano?
Hindi ko naman naintindihan. Hindi ko naman naintindihan. Kaya nung ako nagte-therapy, naintindihan ko. Hindi ako makasigaw. Kasi nakakahiya, di po ba? Ano? Huwag niyong antayin na maranasan niyo bago niyo maintindihan. Ipagpasalamat ko anong meron. Ipagpasalamat. Sabi ko nga, nagrereklamo ang marami nung sila'y may karamdaman, pero nakalimutan nilang magpasalamat nung sila'y malusog. Pag ang biyaya ay nasa harapan, nakakalimutang magpasalamat. Kapag nawala, doon nagrereklamo. Di po ba, anak? Kumakain kaming ganyan. Lahat ng ulam na bawal, nasa dulo ng lamesa, malayo sa kanya. Ay masarap ang bawal. Kaya, nung siya'y kumakain, sabi niya, pahingi ako niyan. Kunwari, bingi yung mga formator. Kunwari, walang nakakarinig. Pahingi ako niyan. Wala pa rin. Ano pa? Sabi, ano ba? Sinabi ng pahingi. Tahimik ang buong kainan. Sinabihan lang siya, bawal po sa inyo yan. Tinulak niya ang lamesa. Sa sobrang lakas. Dapat yung wheelchair ang lalayo. Yung lamesa, patayin nyo na lang ako mo. Nakakalungkot. At umalis. Hindi nagpatulak ng wheelchair, nagkusa. Nagkusa sa kwarto niya. Sabi ng rektor, sabi niya, Dave, puntahan mo. Baka magpapakamatay. Ano po? Hindi, pinuntahan ko. Ano po? Pagdating ko sa kwarto, di namin alam, may sarili palang kalan. Dinatnang ko, nagluluto. Grabe. Sabi ko, kala ko magpapakamatay kayo. Sabi niya, ano ako, tanga? Kung ayaw nyo, kaya ko. Ano po? Ay, di yung mga kinain niya sa kwarto, mas bawal kaysa dun sa kusina, di po ba? Ganun talaga. Pagtanda natin, hindi ko alam. What are the things you will do just to keep yourself sane? My dear friends, my brothers and sisters, that's why we need to pray. Padre Pio is so strict. And when he was asked, why are you so strict? And he simply said, I am strict because I am weak. I am strict because I am weak. Learn to see yourself 5 years from now, 10 years from now. Sabi nga ni Ate Sita, nag-sign up ako para sa Guadalupe. Nauwi siya dito. Di po ba? Akala daw niya, Guadalupe ito. Ano po? Hindi ko alam kung sino kausap niya. Ha? Wala akong Guadalupe dito, wala. Ano po? Ganun talaga. Di ba? Ano? Marami tayong nasabi nga, nalalagpasan. Diba? Dami sa inyong bumili ng jacket. Di ba, no? Kailangan ba yan? Di ko alam. Di po ba, no? Mamaya, darating ang araw, malayo pa tayo, mahaba pa. Di po ba, no? Marami pang mabibili. Talagang darating ang panahon, bago mag-uwian, uupuan nyo ang luggage na yan para magsara. Hindi kasalanan ng chaplain yan, di po ba, no? Kasalanan mo yan, di po ba, no? Sabi nga, di boom, ha?
Yung mga binili niya sa 7-Eleven, binibenta na niya. Ano po? Para lumuwag ang maleta. Ano? May kanya-kanya tayong kwento. Pero sana, ano man ang kwento, merong aral. Walang mali. Walang mali. There are no mistakes in life, only lessons to learn. Walang mali. Ang tanong lamang ay ano ang iyong natutunan. Ang mahalaga, mayroon kang natututunan. Ang mahalaga. Di po ba, no? Walang mali. As long as you're willing to learn from your experiences. Either good health or sickness, palagi may tinuturo. Abundance, poverty, may tinuturo. Young, old, may tinuturo. May trabaho, wala, may tinuturo. Hindi po ba, no? Sabi ko nga minsan, learn to choose your own battle. Mag-asawa ka, mahirap. Walang asawa, mahirap din. Mamili ka, di po ba? No? May trabaho, mahirap. Walang trabaho, mahirap din. Magsabi kayo, in both extremes, may sariling hirap. Mahaba ang buhok, mahirap. Walang buhok, mahirap din. Di po ba? Kasi mainit, di ba? Mainit. What I'm trying to say, learn to ask the question. As we go along, as we continue, learn to ask the question, what is God trying to tell me? Before complaining, learn to ask the question. Sabi ko nga palagi, ang mahalaga, merong kwento. Merong kwento. Kasi pag walang kwento, walang kwenta. Di po ba, no? Ang mahalaga, naintindihan mo ang kwento. Naintindihan mo ang kwento. May sarili kang kwento. Habang kinakain mo, yung bawal, di ba? At sasabihin mo, kinabukasan, taas ng blood sugar ko. Ganun talaga, di ba? Oh. Nagyayaya ka na mayroong kumain din ng bawal para dalawa kayo, di ba? Di ba? Ganun talaga. Ang mahalaga, meron kang natututunan. Pero ang mas mahalaga ay ano? Ano man ang kwento, hindi ka iniiwanan ng Diyos. Hindi ka iniiwanan ng Diyos. At hindi ka iiwanan ng Diyos. Yung mga parokyang pinagdaanan ko, hindi ko naman kilala yung mga santo, pero naging bahagi sila ng kwento ng buhay ko. Mga kwento ng reklamo. Sorry for the words. Ano po? At sabi ko nga, ano man ang reklamo, di naman nagbabago ang daigdig. Ang binabago ay kalooban. Because what you cannot change will change you. What you cannot change will change you. Pag binabalikan ko mga dating parokya, nagpapasalamat ako sa magagandang kwento na naranasan ko. Pangit man, may aral. Maganda man, may aral. Sabi nga nung minsan, ano bang kwento mo sa Nuestra Señora de Salvacion? Ang parokyang napakahirap. 1850 ang koleksyon. Paano ka mabubuhay sa 1850? Di po ba, no?
Sabi ng isang pari, kung pwede ko lang paluhain ang mahal na birhen para magsimba dito mga tao. How I wish ganun kadali. Pero, ang tanong ko ay anong tinuturo ng Diyos? Nag-research ako. Sino ba si Nuestra Señora de Salvacion? Patron pala ng Bicol. Ano po? Ano ba ang itsura niya? Naghahanap ako. Ang hirap ng mga ano. Lo and behold, ang simbahan ng Nuestra Señora de Salvacion, ninakaw ang imahin. Na dapat pupunta ako. Na-news yun. At sa hindi inaasang pagkakataon, may nagpunta sa EDSA Shrine, nagpunta kay Bishop Sok, may daladalang balot, ano po, at sabi ng tao, sabi niya, Bishop, meron pa akong ibibigay sa inyo. Ang akin lang pong pakiusap, buksan niyo pag ako'y nakaalis na. Sabi ni Bishop, okay. Inantay niyang umalis ang tao. Nung binuksan niya yung sako, yung imahe ng Nuestra Señora de Salvacion na ninakaw sa Bicol, sinuli sa EDSA Shrine. Kaya tinawagan niya ako, punta ka dito. Nandito ang Nuestra Señora de Salvacion. Di ba? Ako ang pinuntahan. Ninakaw siya para magkita kami. Di po ba? No? Di ba? Kanya-kanyang kwento. Ano po ba ang kwento niyan? Ano? Tinatanong ko sinasabi ko sa mga tao, yung birhen natin, hindi yan ang birhen ng Nuestra Señora de Salvacion. Paggawa tayo, Father. Ano po ba ang kwento ng Nuestra Señora de Salvacion? Isa dyan doon sa mga taong hindi magkaanak. Hindi yung kailangan pumunta sa Ubando. Dito lang sa Nuestra. Nagdati nga ng mga hindi magkaanak. Di po ba, no? At nagsimula silang maganak. Yung isang kaibigan ko, matanda na silang mag-asawa. Biglang nagbuntis si Mrs. Kaya ang kanyang unang anak na babae, ang pangalan ay Salve. Salve. In honor of the patron. Nagkaanak ulit. Ang pangalan ng lalaki ay Dave. Di ba na? Kanya-kanyang kwento. At habang nagproprosesyon ka, binabasbasan mo yung mga tao. Sabi ng mga buntis, Father, thank you for the baby. Uy, tumigil kayo. Baka akalin nila akin yan. May kanya-kanyang kwento. I pray that you will have your own stories. Look back. Look back. Even the bad experience has its own story. Baka hindi nyo lang naintindihan. Magbalik tanaw po tayo. I'm sure merong kwento. As we continue this celebration, we ask the intercession of Saint Roch. Mas maganda kasi San Roque. Pangit na parang. Bato. Pangit, bato. Di ba? No? Pangit ang connotation. Di po ba? No? Di ba? Pangit, ano? San Roque na lang. Pangit kasi bato. Let us... Hindi ko sinasadya. Nandito talaga tayo. Let us ask the intercession of Saint Roque. Ano po? Kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan, can you imagine? Ginamit ng Diyos ang aso para dalhan ng pagkain sa San Roque. Sino nakakaisip nun? Diyos lamang. Kaya kung ano man ang iyong problema,
huwag kang mag-alala. As I always say, hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Manalig ka lang. Amen. Again, my brothers and sisters, whatever your story, try to learn from it. But if you really look back, you will find that God never abandoned you. Ang mahalaga, ano ang iyong natutunan? Ano po? Anong iyong natutunan? Sana naman, hindi masyadong maraming damit ang inyong binili. Ano po? Nabibigat ang inyong hand carry. Kasi isa sa natutunan ko sa isang pilgrimage namin, over talaga siya, over. Ano po? Over. Ang ginawa niya, sinuot niya lahat. 5 patong. Maliit pa man din siya. Ano po? Kaya, when Bernadette left Lourdes and entered the monastery, I guess it was shared to you that one of her promise not to speak again of the apparition she experienced in Lourdes. And when she came here, the story is that she only told about the apparition once and never repeated. She never drew attention to herself. When she was here, she got sick, and you can ask the doctor, what does it mean to have a TB in the bone? Meron siyang TB sa bones. Ano po? And sabi ng mga doktor, that's a very painful sickness. And yet, when Bernadette was asked to scrub the floor, she would never complain. Only it was revealed to the doctor after she died. After she died. I guess that is one of the virtues of the saints. They suffer in silence. Second, her body was exhumed 3 times. Ano pa? Nung unang hinukay, buong buo, ilibing uli. Nung hinukay, buo pa rin. Ano pa? Kaya ano pangatlo, naniwala na silang santo yan. Ano pa? This is the very place kung saan siya nilibing. Ito yung lugar kung saan siya hinukay at nilibing uli. Ano pa? Later on, we will see the remains of Saint Bernadette, the most beautiful and incorruptible. Hindi siya hinimay-himay. Ano po? Makikita nyo na magandang-maganda. May kaunting wax lang. Kasi through the years, kalilipat, ano po, naapektuhan, pero maganda pa rin. Ayaw nilang magpa-picture, pero hindi nila mapigil ang Pinoy. Pakiusap po, pag nagpa-picture, ano na lang, huwag masyadong halata. At walang flash. Walang flash. Ano po? The last time na nagmisa kami doon pa sa loob ng chapel, pero
Napakahirap ng mag-concentrate sa misa kasi labas-pasok ang tao. I guess kaya dito tayo nagmimisa para tuloy-tuloy yung pagbisita. Ano pa? Pagbisita. Anong meron? Anong meron? If you see incorruptible bodies of saints, perhaps it will remind you of the assumption of Mary that she was taken up to heaven, body and soul, is spared from the corruption of death. Is spared from the corruption of death. It means it is possible na hindi ka nabubulok. Ano pa? Hindi ka nabubulok. Yung ibang santo, hindi nabulok ang dila. Pupunta tayo sa France, sa Paris. Makikita natin yung body ni Saint Vincent de Paul. Ano po? Pero ang hindi na-corrupt doon ay heart. Heart. Kay Saint Bernadette, buong body hindi nabulok. Ano po? I guess if you are living a pure life, corruption has no power over you. Kaya yung iba, dahil punong-puno na kasalanan, buhay pa lang nabubulok na. Why I'm saying this to you? You know, my father is a Protestant. Ang aming mga disagreement palagi ay the veneration towards Mary and towards the saints. Ano pa? And I would always ask him, how can you explain the incorruptible? At tatahimik na siya. Tatahimik na siya. Ano pa? Kasi wala naman sila mga santo. Di po ba, ano? Wala sila mga santo. They question the way we give respect to the saints, to the remains of the saints, kasi wala sila nun. I guess, to have this is a way of encouraging us. Is a way of encouraging us. And maybe it's good to imagine yourself. Imagine yourself. Ano pa? Hindi ko makalimutan yung biro ni Bishop Sok. Sabi niya, mag-ipong ka ha. Mag-ipong ka. Siguraduhin mo na maganda ang iyong lamay. Ano pa? Kahit man lamang sa lamay, hindi po ba? Ano? Maganda. Huwag kang magtitipid. Sabi niya, that's your greatest performance. Diba? Bakit greatest performance? Isipin mo, nakahiga ka, wala kang ginagawa, pinapanood ka ng tao, di ba? No? Ay kung pangit nga naman yung lamay mo, di ba? No? Lahat na lang ng dadaan, pangit, di ba? I guess nakapunta na kayo sa mga lamay na kung saan nasabi nyo, ang ganda naman, di ba, no? Ang ganda naman ng makeup, parang natutulog lang, di ba, no? Pero nakapunta na rin kayo sa lamay na nasabi niyo talaga, pangit naman ito, di ba ba? Nagmisa na ako sa patay na talagang pinagdasal ko na sana wag kumapanaginipan ito. Kasi ang pangit, di po ba, no? Ang hirap nun, ha? Iyan ang katotohanan ng buhay. Ang katotohanan ng kamatayan. Feeling natin, pag tayo'y makapangyarihan, mananatili tayo sa ating kinatatayuan. We have the feeling that we will stay where we are. We will remain where we are. And death will really confront us of who we are. Darating tayo doon. Ano po? Darating tayo doon.
Noon, hindi pinapayagan ng pari na i-cremate, ngayon pinapayagan na. Kaya pag may sakit na yung mga pari, tinatanong na kami, ano ba, kahon o garapon? Ano po? Kung kahon, may kabaong, di po ba, no? Kung garapon, di cremated, di po ba, no? Maganda din yun sa inyo, tanong nyo, ano po? Kahon ba o garapon, di po ba, no? Sabi, ano ba, Father? Full glass, half glass, di ba? Half glass lang, di ba, no? Mahirap yung titingnan po pati paa mo. No? Kung naka-Nike, di ba, no? O tsinelas, di ba ba, na? Kasi si Carlo Acutis, naka-rubber shoes, di po ba, na? Ang dami pwedeng tingnan, di po ba, no? Lahat, may hawak bang rosaryo, crucifix ba, di po ba, no? It's good to imagine your own wake. Stephen Covey have said this. If you want to direct your life, you must begin with the end in mind. Begin with the end in mind. It is not something you dream. It is something you work on. You work on. Hinahanda mo ang sarili mo. Di po ba? Hinahanda mo hindi lang yung bukas, kundi yung pati sa huling araw at pagkatapos ng buhay mo sa mundong ito. Jokingly, I always say, dalawa lang naman ang pupuntahan. Smoking or non-smoking. Di ba ba? Wala. We have to accept. It's good that we confront ourselves of these realities. Of these realities. Yung mga pinag-aawayan natin, magkakapatid, dahilan ng ating tampuhan, mga isinasama ng loob natin, ano po? Ano yung mga pinapahalagahan natin? What are the things that bothers you? The things that worries you? The things that irritates you? Ano yung mga bagay-bagay na yan? Di po ba, ano? Sa dinami-dami ng damit na binili mo, ano ba talagang isusuot mo sa huling araw? Di po ba? Maraming kwento. And I always say this, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Hari nawa, makapag-iwan ka na magandang alaala. Ano po? Hindi lang yung utang. Ano po? Try to think of this. Yung iba nga namatay, ni hindi nila kayang tanggapin ang itsura nila pag sila'y namatay. Pinapakrimate nila ang sarili nila kasi ayaw nilang sila'y sinisilip-silip. Di po ba, ano? Namatay ng 80, ang pinahandang picture nung sila'y 60. Ang hirap nung ganun. Pumasok ako sa isang chapel, nung tinignan ko yung picture, hindi naman ito namatay, pero nandun yung anak. Sabi ko, yan na ba yung nanay mo? Opo, Father. Bakit yan ang picture? Yan po ang binilin. 60. Parang hindi mo ma-relate, di ba? Hindi mo matanggap, di ba? Mamili na kayo ng picture. Oo, di ba? Maganda din yung mga picture sa pilgrimage, di ba? Ano? Kasama kayo. Tama.
katabi mo si Father Joel. Talaga naman ganun ang buhay, hindi po ba, ano? At least natatawanan natin. Natatawa. Baka si Jesus na yan. Ano? What I'm trying to say, we have so many concerns. Minsan, tinatanong ko sa sarili ko, ano ba? Madadala ko ba yan sa langit? Magdadala ba yan sa akin sa langit? Di ba, ano? Ganon talaga ang buhay. Tanggapin natin. Ano pa? Tanggapin natin. Ang buhay ng mga santo, hindi naman naging maayos. Hindi naman naging maayos. Hindi rin naman sila katanggap-tanggap ng panahon nila. Yung iba sa kanila, irritable. Ano po? There's a beautiful book about the saints. The defect of the saints. The defect of the saints. Ano po? Magandang basahin. Yung mga santo na mayroong kanya-kanyang mga kakaibang pag-uugali. Ano po? Pinapakita doon, hindi naman sila perpekto. Ano lang ang meron? Meron silang malaking pagmamahal sa Diyos. And I think that is possible for everyone. That we grow and we live a life with a big heart for God. Yun lang siguro ang hinihingi. Ano po? Magkaroon ng malaking puso para sa Diyos. Babaguhin ba ng Diyos ang ating mga hilig? Hindi naman. Sinabi doon, yung mga santong talagang irritable sila pag wala silang cheese sa breakfast. Can you imagine? Ganun ang buhay nila. Wala ka lang keso. Irritable ka. Nabubuhay naman tayong walang keso. Di po ba? Ano? Kanya-kanya. Pero sila'y naging santo dahil sa kanilang malaking pagmamahal sa Diyos. And this is the grace and one of the graces we would like to ask. Lord, increase my love for you. Increase my love for you. Pray for that. Upang kung ano man ang ating mga irritation sa sarili natin mga pamilya, magawa natin ang may pagmamahal. Ano bang hinihingi ng Sacred Heart? Gawin na lahat ng mayroong pagmamahal. Nadinig nyo na ito palagi, ano po? Na pwede kayong magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi kayo pwedeng magmahal na hindi kayo marunong magtiis. Pwede kayong magbigay na walang pagmamahal, pero hindi kayo pwedeng magmahal ang hindi kayo magbibigay. Pwede kayong maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi kayo pwedeng magmahal ang hindi kayo naglilingkod. Do things out of love. That's why Mother Teresa of Calcutta have said this, we are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Learn to do things with great love. May pagmamahal. Ano po? A good friend whose wife had cancer. At nung dinalo ko yung asawa niya sa hospital, nakita ko, pagpasok kong ganyan, di ko inaasahan, hinuhugasan niya ang puwet ng misis niya. Ano po? So, syempre, lumabas uli ako. Tapos sabi niya, tapos na ako, Father. Nung tinanong ko siya, bakit ikaw naghuhugas? Sabi niya, I want my wife to remember this. I want my wife to remember this. Ano po? Siya naghugas. Yung ba mga asawa niyo, huhugasan ba puwet niyo? Di po ba, no? You ask yourself. Di ba? Pagka minsan inaasa natin sa caregiver na lang, di pa ba na?
Ganun niya kamahal ang kanyang asawa. Pero, pagkatapos kong inanoint yung babae, nung sinabi na nung babae, Robert, pag namatay ba ako, mag-aasawa ka pa uli. Ano pa? Ano sabi ni Robert? Sabi niya, wala ka nang pakialam doon. Ano ibig sabihin? At least ipinadama niya ang kanyang pagpamahal. Ano pa? Marami kaming ginagawa bilang pari. Ako, inaamin ko sa inyo, there were times na ginagawa mo pero hindi dala ng pagmamahal. Makatapos lang. And lately, I was convicted and said, and deep inside me, ginawa mo na rin lang. Gawin mo na may pagmamahal. Di po ba, ano? There are things we do na makatapos lang. Hopefully, the grace of this place, through the intercession of Saint Bernadette, whether we scrub the floor, we wash the dishes, whatever, may we learn to do things out of love and with love. May we learn to do things out of love and with love. Ano po? Kahit ano. Kahit ano. Ano po? Seriously, kahit ano. Do things out of love. And it takes time. It takes practice. It takes habit to do it. When you carry the things for your wife, for your husband, di po ba, no? Little things can be done out of love. I would confess, hindi madali yun. Hindi madali yun. Ano pa? Sabi nga nila, you will learn about yourself when you eat with other people, when you travel with other people, when you spend money with other people. Malapit na matapos yung pilgrimage, ano pa? 3 days pa. Di naman. Hindi ko na kinakonsider yung 21 uwi na. Oh, grabe. Maiksi lang, no? Mamimiss nyo talaga. Na, di ba, no? Oh. Kaya yung iba, wala sinabi kundi babalik ako. When you come and visit the remains of Saint Bernadette, ask for the grace. Ask her to pray for you that you may learn to do things out of love and for love. Amen. Going back to what I've said, learn to do things out of love. Learn to do things out of love. It takes practice. Ano pa? Do things out of love. Sabi nga ni St. John Bosco, Hari nawa, naramdaman niyang minahal mo siya. Ano pa? Di ba? Naramdaman mong minahal. Hindi lang yung sinasabi, kundi naramdaman. Ano po? Let us learn to do things out of love and for love. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord.